Sabi ng kasama ko, dito daw banda ay may namatay. So ngayon mga kawild, pasok na tayo sa cave number 1. Ito yung entrance nila. Sobrang di, tapos palusong yan, pababa. Tara. Tayo. Tabi, tabi. Medyo magkadiliman sa mga kawild. Dulas daw. Dulas. Dapat sure ball yung apakatin dito. Yun o. Yun o. Ano ba tayo yung sama ko? Baba. Good. So ito yung mahirap guys, kapag hindi ka sanay sa mga ganito, ay parang ang lakad mo, sabay upo ka. Tapos grabe guys. Grabe mga ka-wild. Dito pa lang sinalubong na tayo ng sobrang lamig ng hangin mula sa loob. Parang naka-easy lang. Tuloy tayo pa tayo. Buyag. Hindi matikord. Tabi buyag. Napipag na ito guys. Lumuho na rin pala. Pero pagkasap na sa loob, na tayo ngayon ko yung hubungan sa inyo. Worth it, diba? Wild. Ito daan. Daan dito, dapat sigurado. Sino lalalim mo. Dito, kunti na. Lalim din. Sure boy. Yun yung nagsiling bubong niya. Dilim nga lang guys. Habang nasa loob kami ng kuweba, ay kinuwento sa akin ni Manong ang nangyari sa isang minero na binawian ng buhay habang nagmimina sa loob ng kuwebang ito. Isang trahedya na kinatatakutan ng lahat ng mga minero na nagmimina sa mga kuweba. At yun ay ang pagguho ng lupa at ng bato sa kanyang itaas. At dahil sa nangyaring iyon, ay natabunan siya at binawian ng buhay. Mga kawild, sabi ng kasama ko, dito daw banda ay may namatay. Siya? Miner to. Isang minero din at gumuho yung banda dito. Dito gumuho. Dito sa banda. Namatay, natabunan ng lupa at bato. Yung delikado mga kawild, tulad ito, mga bato na galing sa taas na gumuho. Ayan yung delikado, tulad nun, bato, para wala na, ano na lang, para kumakapit na lang sa lupa. Yung delikado. Kaya dapat
alerto at madala na expert. At habang naglalakad kami at iniikot ang kuweba, ay narinig kaming pumupukpok sa loob ng isang tunnel. At yun ay napagdesisyonan namin na puntahan ito at tingnan kung ano ang meron sa loob. May tao sa loob. Ang spot dito day. Biyag. Dalawang tao na nagmimina ang naabutan namin sa loob ng tunnel. Mabuti na lang at kakilala ito ng kasama ko. At nang sa gayon ay pinayagan tayo na makunan sila ng video at na maipakita ko sa inyo kung gaano kahirap at kung gaano kadelikado ang ginagawa ng isang minero. Ay, bangag na tulog eh. Nagtaghan ko mo ang bodyguard. Masyado masulit yun pa. Marunong ka eh. Kana din, dinapuspit ang ibong pala. Minutiyuta. Naghuhukay, nagubungkal ng bato at lupa. Yan ang ginagawa ng mga minero. Kapalit ay ang kakarampot na kita, kakarampot na sahod. Ngunit sa kabila ng lahat ng yan ay buhay nila ang nakasalalay. Dahil maliit na pagkakamali lang ay maaari silang mailibing ng buhay sa lupa. Mga gataw? Kana mo na puspit na yun. Kamu rin, magkakot na eh. Ha? Kamu rin gato. Ada na si Anor, taga ano mong si Anor. Oh, ubra. Kanto ubra. Sulit sir, di mo taga dito. Na. Ito si Bill. Sa kwarta to. Magbundol naman to, no? Di ko ito gruso, pero ikaw. Nanambok ni Richard, no? Sa kwarta na bot. Irelasin mo ba? Irelasin mo. Yes. Kinalemson na eh. Gawin pa yung sisikawa, no? Kumagdong daw ganyan na panipunod ganyan eh. No. Kinantado. Sa pagkakataong ito mga kaibigan ay lumipat na naman kami ng ibang kuweba. Dahil ang kuwebang ito ay medyo malapit lang sa unang kuweba na pinasukan namin. At ang kuwebang ito ay ang tinatawag nila na Pandayan at may kaliitan lang ang kuwebang ito. Hindi katulad sa unang kuweba na napasukan natin na medyo malaki. Ito ay maliit lang. So guys, mga kawalda, dito na naman tayo sa panibagong kuweba. Lumabas tayo doon sa cave number 1. Nandito tayo sa cave na natawag nila na Pandayan. Ito, tingnan nyo. Late lang. May kaliitan lang ang kuwebang ito. Pero, pag mababa tayo dito, yan. Mababa tayo dyan. Marami tayong tunnel na tatakbuhan. Like, tulad nun, yung pinasok na, yung kasama na. Ayun dun. Ayun pa. Yan, tunnel natin. Yan. So, tara. Let's go. At, baba na naman tayo. Ayan. Ha? Dito na guys. Oops.
Yeah. Sige, sige. Pasok tayo sa nil. Tingnan natin kung anong meron dito. Yan, ito yung mga hagdan. Hindi na siya ganun kalalit. Yan lang. Hanggang dyan lang kasi. Subukan ni masakan natin na mag-mining. sa sampung hampas ng maso, mga ka-wild, yun lang nakuha niya. So yun, mga ka-wild, subukan natin mag-mining kung makakakuha ba tayo ng phosphate. Sa pagkakataong ito mga ka-wild, ay dito ko mas nalaman at dito ko mas naramdaman kung anong pagod at hirap ang dinanas ng mga minero. Lalong-lalo na sa ganito katigas na phosphate na kailangan mo talagang gumamit ng puwersa para Yun, mga ka-wild, makakuha. yan lang yung nakuha ko. Grabe. Hindi pwede. Hindi pwede. Siguro hakot na lang ako ng phosphate. Tara. Saan mga ka-wild? Dito tayo sa labas ng kuweba. Tayo nga man tayo saglit. Dahil may puntahan pa tayo sa kuweba. Hiningal ako sa lakyat. Abangan nyo. Sige guys. Hello mga ka-wild, dito na naman tayo sa panibagong kuweba. Yun si Manong. Nililinisan niya ng daan siya yung guide. Puta doon kasi ano to expert. Kaya, grabe. Hindi ako makapaniwala mga ka-wild na sa lugar na ito ay sobrang daming kuweba. Isipin nyo ilang kuweba na, pangatlo na to ngayong episode. Pangatlong kuweba na itong pasukin natin sa episode na ito, kaso nga lang medyo mga maliliit na kuweba lang. So yun mga ka-wild, mag-ingat tayo, baka mayroong ahas. Ahas sa ilalim ng short. So yun. Dito, ako dito. Tabi-tabi. Ano yung bisita rin? Biyag. Hindi ba nyo? Okay. Ano siya sa... Mababa siya. Bubong siya dito sa iba ba? Okay. So mga ka-wild, ito palang kuwibang ito ay natawag na banyo. Kaya sabi ni Manong Wubot, kaya tinawag itong banyo dahil mas mababa ito kaysa dalawang kuweba na 2 at 3. Bot? 2 at 3. Yung pinasok din noon. Anong nakaraang episode. Ayun. Medyo madulas dito kasi open siya. Tapos, ang tubig bababa mula dito. Dito, baba mula dito. Tapos, dun. Slob. Yan, medyo mabasa. Kailangan naman tayo. Tanggal naman tayo ng slipper. Pasok. So, ayan kay Manong Wubot mga ka-wild. Ang kuwibang ito ay isa din sa mga nagsisilbing water source ng sityong ito. Kapag naubusan ng tubig doon sa baba, ang mga balon, naubusan ng tubig,
ay dito pala tumatakbo ang mga tao noon para kumuha ng tubig dito mismo sa loob ng kuweba. Tingnan natin baka nandito pa yung sinasabi ng balon. So, medyo madulas siya. Tama yan. Madulas? Yan, ganda dito. Yan, kumikinang-kinang. Lalim. Ha? Ano hagdan na, hagdan na, yung idigin na. Sa part na ito mga kawild na natatayuan ko ngayon, ay medyo makakaramdam tayo ng malamig na simoy ng hangin. Dahil ang kuwebang ito ay may lagusan ito papunta sa cave number 2. Kaya ang hangin na lumalabas dito ay galing dun. Ito yun, no? Ito yung daan, lagusan niya. Ito yun. Ito yung daan niya punta dun. Wala na tubig. Wala na. Diribot na ilang kabat, ilang tabay-tabay din. Diretso sa tubig. Ito lang yung kabo-kabo. Kabo nga ba ito? Hindi ah. So yun mga kawild. Sad to say, wala na tayong minaabutang balon dito. Ano? Wala na. Sira na. Nasira na yung balon. Na kung saan sila kamukhang tubig mo na yung natimba pa doon. Yun. Para soft na totoo may balon dito noon na yung natimba. Yun yung nagamit nila pansalok noon. Hinahamog yun. Kasi kaya daw nawala ang tubig dito kasi daw ginamit daw itong minahan noon ng puspit. Kaso hindi ganun karami ang puspit niya. Nataglay. Tinigil. Ang sandalan na buta. Ito yung daan mga kawild punta sa cave number 2. Kaso medyo malayo-layo din ang lakarin na punta doon kasi medyo nasa taas ng bundok yung yung cave number 2. At ito nasa baba lang ng bundok, sa panan ng bundok. So ito mga kawild, ipapakita ko sa inyo. Ito yung natawag nila na guano. Ito yung galing sa dumi ng mga paniki, sayaw o kabyaw na naiipon dito sa lupa. At isa dito, ito yun. Ito yan. Guano yan. At ang guano ay ginagamit din bilang fertilizer din sa mga pananim.